Yung mga kamasa, good morning. Welcome back po sa ating YouTube channel. Bali ngayon ay magbibigay lang po muna ako ng tip sa paglilinis ng plancha. Ito po ay para sa mga nagbabalak magbukas ng bakery o sa may mga bakery na hindi pa alam kung paano yung tamang paglinis ng plancha, at lalo na kung hindi alam ng mga nakuha yung panadero kung paano yung tamang paglinis ng plancha. Ako kasi nung namasukan ako bilang isang helper, hindi ko rin alam kung alin yung tamang paglinis. So yung kung ano yung nakita ko, tinuro sa akin, yun din yung sinunod ko dati. Bali, ito kung napapansin nyo, meron tayong tatlong bagay dito: lata, tsaka yung stainless raspa, tsaka plastic. Ito. So, nung bago lang ako, ito ang kalimitan kong ginagamit dahil ito yung naabutan ko sa mga master ko. Yan. Yan, dahil yan ang itinuro sa akin. Pero habang tumatagal, napapansin ko yung mga tray na nililinis ko ay puro gas-gas na. Pero dati na yun, kasi ganun na yung ginagamit nila. So ngayon, ang pinakadabis na suggest ko sa inyo, kapag nakita nyo yung mga baker nyo na naglilinis ng plancha at ito ang ginagamit, ay sawayin nyo na po. Kasi ito po ay medyo matalas po yung kanyang puwit na nasanhin ng pagkagasgas ng inyong tray, na siya pong pagmumulan ng kalawang o guhit-guhit. Katagalan, magkakalawang na po yung tray nyo, hindi siya tatagal. Then lalo na po ito, napakatalas po ng tagkabilang sulok nito, at kalimitan kumakayod yan sa sa mga tray. So kung napapansin nyo yung mga tray ko, bali 4 years ko na rin ginagamit ito, pero wala pa kayong makikitang masyadong guhit dyan. Magkaroon man yan ng guhit, ayan na yung guhit ng pinagpapatong ko yung mga planchang ganon. Yan yung dahilan ng minsan ng guhit. Minsan naman nag-i-slice ako ng mga brownies, ayan, medyo nakakalimutan ko, kaya nagkakaroon siya ng parang slice guhit lang. So, na-discover ko ito na pinakamagandang panlinis ng tray talaga, yung plastic raspa. Dati nung nag-imbento lang ako ng raspang ganito, yung takip ng lard. Ito po, yung ganitong takip yun. Yan. Tinabas ko lang yan. Ginawa ko siyang para siyang raspa. So, ito nalilinis ko. Ayan, umpisa na natin. Basta, obserbahan nyo yung mga baker nyo na i-hire kung ano ba yung tamang ginagamit nila sa paglilinis ng tray. Kung ito ba or ito. So, kung itong dalawang ito, sawayin nyo na sila. Kung wala kayo nito, pwede naman kayong bumili nito sa mga baking supply. Or mag-DIY na lang po ng kung mga plastic dyan sa inyo. Suggest ko yun kung wala kayong ganito, hindi ka makabili. Itong takip ng lard. Kung marami naman siguro kayong dyan na hindi na rin naman nagagamit. So, sa paglilinis ng plancha, ito, wag na to. Para mas mapakinabangan nyo ng matagal yung mga plancha nyo. So, sa mga tray po talaga ng pandesal, hindi bihira pa akong maghugas. Kasi iba talaga yung resulta kapag inuhugasan yung mga plancha ng pandesal. Sobrang dikit po ng mga tinapay, kahit nyo na sa oven, dumidikit pa rin po talaga siya. Kahit i-try nyo rin po yan kung hindi kayo naniniwala. Kapag bagong hugas yung mga tray nyo, tapos nagawa kayo ng tinapay, kahit minantikaan nyo yan,
didikit pa rin yan. Mahirap pong tanggalin yung tinapay hanggang sa nasisira yung mga tinapay na ginawa nyo pagkaluto. So, isa na po natin maglinis. Bali, ganyan, no? Saktong-sakto lang po siya sa pangkayod. Bakit namatay? Namatay yung backlight ng ilaw natin. Ang cellphone. Madilim. Bali, try na kasi ito na patungan ko lang to ng mga donut. Kaya meron siyang manti-mantika. Harina. Pero kung mga niluluto nyo naman na tinapay ay mga tulad ng pandikoko, minsan yung pandikoko kumakayat yung niya yung palaman. Lumalabas yung katas niya. So mahirap kuskusin yun. Kailangan nyo talagang hugasan yun. Saka yung mga Spanish. Yan. Pero yun, pagkahugas nyo, suggest ko sa inyo, huwag mo munang gamitin sa paulit-ulit nyo muna siyang ilagay sa oven ng mainit para mawala yung niya, bumalik yung dating yung tawag doon. Pero kung kaya namang kuskusin pa, yan, kuskusin nyo na lang muna. Ito po kasing na ito, raspa. Bali, binibigay lang to sa akin ng nung binibilang ko ng harina. Yan, napakaganda po. Matagal na ko na rin ginagamit ito. Panlinis ng plancha. Ito kahit laksan nyo yung kuskus, hindi magagasgas ng plancha nyo. Kapag lata naman ang ginamit nyo at saka yung raspa, asahan nyo hindi tatagal yung plancha nyo. Hindi man siya gasgas o pag sisimulan siya ng butas. Lalo na kung yung mga plancha nyo mayroon ng bukol-bukol. Yun yung madali sa simula ng butas. Ito, kahit may bukol-bukol yung tray niya, hindi siya gagasgas. Bali, doon sa mga nagre-request na po pala ng timplada ng pandesal, hintay-hintay lang po muna. Bali, ito lang muna yung update natin sa channel natin na video. Bali, ito pa lang yung first video natin ngayong taon 2024.
Yung iba naman, walis lang yung ginagamit kapag lilinis. Pero, hindi niya matatanggal yung mga nakadikit-dikit na pulbos. Kaya kailangan din natin kuskusin. Kung nakayod ng ganyan, tuktukin nyo lang isang beses para malaglag na yung mga natitirang pulbos. Kahit di nyo na ito walisan, unas na lang. Next step natin ay punas. Itong likod, kahit hindi nyo na yung punasan, kung hindi naman siya basa o walang mantika, kahit ibabaw lang. Yan, sa paghuhugas naman po ng tray, kapag pansin nyo talagang na siya, pumupula na siya, ganyan. Pero hindi po siya hindi yan kumakapit sa tinapay. Yan. Pag ganyan na talaga yung kulay niya, suggest ko na po na hugasan. Yan, tulad nito. Kaya, ito po kasi, kaya may ganito, minsan yung niluluto kong tinapay, kalahating tray lang. Hindi siya napupuno, kaya may nasusunog na ganyan. Maghuhugas naman kayo, gamitin nyo lang yung yung Scotch-Brite, hindi masyadong makakagasgas. Huwag nyo naman kuskusin masyado, ibabad nyo lang muna bago nyo hugasan. Ibabad siya plagana para lumambot na siya, para konting kuskus lang matatanggal na. Ayan, gumamit lang kayo ng sabon na hindi madikit sa tulad ng Joy. Pag yung mga barita kasi madikit yung lasa niyan, kahit binalawan nyo masyado. Okay. Yan mga kamasa, bali hanggang dito na lang yung video natin. At sana kahit pa paano ay makatulong sa inyo ang tips nito. At sundan nyo lang para mas tumagal yung nyo, mga tray. Kasi kung yan talaga yung gagamitin natin, baka isang taon pa lang, kakukuskus araw-araw, butas agad ang tray nyo. So ito, magpo 4 years ko nang ginagamit ito, magmumukhang bago pa siya. Medyo lang siya, yung medyo natututungan. Kaya hindi naman kumakapit sa tinapay yan.
So hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan nyo ang ating video, paki-like and share na lang po para mas makatulong pa rin sa iba. At kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po. So yun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Sa susunod nating video, baka baking tutorial na tayo. Gawa na tayo ng video na yung mga nagre-request muna sa akin. Timplada ng pandesal. Marami naman ako na i-upload dyan na pero yung nire-request nila, kung ano lang yung kaya nilang gawin, kung ilang kilo, yun lang yung nire-request nila. Yung mga na-upload ko kasi dyan, hindi nila ginagawa yun. May 2 kilo na dyan, 3 kilo, 15 kilos. Pero may iba nagre-request pa rin ng 5 kilos or 1 kilo. Pero yun, gagawin pa natin ng video yun. Pahintayin-tayin na lang po doon sa nag-request. So hanggang dito na lang po. Hanggang sa muli. Bye-bye.